Sa kanyang pagtakbo sa Senado, ipinahayag ni Pastor Polo C. Quiboloy ang kanyang layunin. Magbigay ng libre at kalidad na edukasyon sa mga kabataan at palakasin ang pagmamahal sa bayan, habang tinutulungan silang mailayo sa mga nakakasirang ideolohiya. Si Creslyn Catarong magbabalita. Isusulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy, senatorial candidate at leader ng Kingdom of Jesus Christ, ang makabayang panukalang batas na tinatawag na Patriotic Curriculum Act. Sa isang video message, ipinaliwanag ni Pastor Quiboloy na ang layunin ng batas na ito ay hindi lamang ang magbigay ng libreng edukasyon, kundi ang magtanim ng tunay na pagmamahal sa bayan sa bawat kabataang Pilipino at itaguyod ang laban kontra sa mga negatibong ideolohiya tulad ng komunismo. Ayon sa buting pastor, ang kanyang advokasya ay matagal nang isinusulong. Kahit sa kanyang itinatag na institusyon, ang Jose Maria College Foundation Incorporated o JMCFI, kung saan patuloy niyang pinapalakas ang edukasyon at mga prinsipyo ng pagmamahal sa bayan. Magpapasa rin tayo ng Patriotic Curriculum Act na naglalayong magbigay ng libreng kalidad na edukasyon na nagtutuon sa pagpapalakas ng makapilipino at paglaban sa mga negatibong ideolohiya tulad ng mga komunista. Iyan ay aking advokasya kahit sa aking pong paaralan na itinayo, ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Kita ninyo dyan, napakarami ko na pong advokasya para sa ating mga Pilipinong kabataan para maging lawyer, maging abogado, pipili lang sila ng kurso nila. Iyan po ay libre lahat sa akin pong pangangalaga sa JMCFI. Bahagi ng plataporma ni Pastor Quiboloy ang palalawakin pa ang kanyang mga advokasya. Ang kanyang adhikain ay ilayo ang mga kabataan mula sa mga ideolohiyang nagdudulot ng galit at pagkawasak tulad ng komunismo. At ito'y sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sistema ng edukasyon na nagtataguyod ng pagmamahal sa bansa. At yan, kung ako ay may luluklok bilang isang senador, palalawakin ko yan. Paaralin natin ang napakaraming mga patriotic Filipinos na magkaroon sila ng curriculum na magiging mahal nilang Pilipinas at mailayo sila sa mga nakakasirang ideolohiya na nagtatanim ng galit o hate. Yan ay ang CPP and PNDF. Habang binibigyang diin ni Pastor Quiboloy ang kanyang adhikain para sa peace and order, ay hinimok din niya ang publiko na alisin ang mga grupong itinuturing na banta sa kapayapaan at seguridad sa bansa, partikular ang CPP and PANDF. Yan ay ang CPP and PNDF. Ialis natin sila dyan. Lalis natin, kasama na rin dyan ang advokasya natin sa kapayapaan, para maalis din naman sila sa masamang bisyo tulad ng droga. Isa rin sa ating advokasya yung peace and order. Bukod sa mga pangunahing panukalang batas, isusulong din ni Pastor Apollo ang School Infrastructure Development Bill, isang hakbang na maglalaan ng sapat na pondo para sa modernisasyon at pagpapalakas sa mga pasilidad sa mga paaralan, lalo na sa mga liblib at rural na lugar. Layunin nito na tiyaking walang batang Pilipino ang maiiwan at bawat isa ay may akses sa ligtas, maayos at makabagong edukasyon. Giit ng butihing pastor, ang tunay na kaunlaran ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kalusugan ng mamamayan, kundi sa kalidad ng edukasyon na ipinagkakaloob sa kanila, sapagkat dito nakaugat ang kinabukasan ng bayan. Kasi nakita ninyo, ang edukasyon natin, napakababa. Marami ang college graduate pero hindi naman makapagtrabaho. So magpapasa ako ng School Infrastructure Development Bill upang maglaan ng mga pondo para sa pagpapabuti ng pasilidad ng paaralan, lalo na sa mga rural na lugar upang matiyak ang kalidad ng edukasyon. Muling pinagtibay ni Pastor Apollo Quiboloy ang kanyang paninindigan sa tunay na serbisyong publiko, lalo na sa edukasyon at seguridad ng bansa. Sa bawat advokasya, layunin niyang itaguyod ang kinabukasan ng kabataan at itaguyod ang kapayapaan. Sa mga nakaraang taon, kilala ang butihing pastor bilang aktibong tagapagtanggol ng pambansang seguridad at kapakanan ng mamamayan. Para sa buong detalye ng kanyang mga plataporma at advokasya, bisitahin ang apolloquibuloynationbuilder.com. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.